Alam nyo BA na ngayong 2026 hindi na lang maleta ang binubusisi ng TSA, hindi lang liquids, hindi lang sapatos, hindi lang gadgets ngayon pati phone nyo pwedeng silipin. At kung senior ka lalo, kang vulnerable. Bakit? Kasi kahit hindi mo naman sinasadya may mga apps, SA phone mo na pwedeng magbigay ng instant red flag, SA airport may 5 talaga na kapag nakita. Sa device mo pwede kang madelay ma-interrogate 0, mas malala ma-miss ang flight mo kaya kung ayaw mong mauwi, sa kwento na nahold ako SA Airport kahit wala naman akong ginagawa, panoorin mo to hanggang dulo ako. Nga pala si Ricardo mahigit 15 taon na akong flight attendant at halos buong buhay KO ginugol. Kao sa mga airport sa buong mundo araw-araw nakikita, KO ang mga pagbabago. Sa security mga bagay na hindi napapansin ng ordinaryong pasahero nakikita, KO kung kailan may bagong makina, SA checkpoint. Yung bigla na lang may scanner na hindi mo alam kung para saan nakikita KO, kung paano nag-i-evolve ang rules, kung ano. Ang pwede kahapon pero biglang bawal ngayong buwan at higit SA lahat. Nakikita KO ang mga simpleng pagkakamali ng passengers, lalo na ng seniors na naglalagay SA kanila sa tinatawag naming secondary screening. Ito yung maliit na kwarto na walang bintana. Kung saan tinitignan ang phone mo tinatanong. Ang travel history mo at minsan umaabot ng 1 oras o higit PA ayokong mangyari. Yan sa'yo kaya sa video na to. Tutulungan kitang malaman ang 5 apps na dapat mong tanggalin bago ka lumipad. Para smooth, mabilis at stress-free. Ang biyahe mo handa ka na taraano na ang bagong Security SA 2026. Bago tayo pumunta sa mismong listahan ng apps, kailangan muna nating maintindihan kung bakit biglang naging seryoso ang airport security pagdating SA mga cellphone. Kasi kung iisipin mo noon, ang tinitingnan lang nila may kutsilyo ka BA may liquid, BA na lampas 100 mililitro may battery pack, BA na bawal pero ngayong 2026, nag-iba ang laro hindi nagamit. Ang focus data na hindi na physical threat. Ang bantay digital intent na ito. Ang hindi alam ng karamihan data is the new contraband. Kung dati, maleta. Ang iniscan. Ngayon ang tingin nila sa phone mo ay parang second. Luggage puno ng impormasyon na pwedeng makaapekto, SA security decision nila at dito madalas nadadala ang seniors hindi dahil criminal ka, hindi dahil may ginagawa kang masama, kundi dahil may mga apo or anak na nag-i-install ng apps, SA phone mo nang hindi mo alam ang function. Minsan gusto mo lang mag-download ng pampabilis, pampasecure o pampamura at hindi mo napapansin na may naiipon ka ng digital footprint na mukhang kahina-hinala. Say algorithm ng airport. Ngayon, baka tanungin mo tinitingnan BA talaga ng TSA. Ang phone kayo kapag regular screening lang, hindi. Pero kapag may nakita ang system na unusual kapag nagkaroon ka ng SSSA boarding pass o kapag international travel na may CBP inspection. Ibang usapan na yan sa border mas malawak. Ang authority nila pwede kang hinga ng passcode. Pwede nilang i-scroll, ang photos mo pwede nilang tingnan, ang apps mo at kung paano mo sila ginagamit at tandaan. Hindi sila naghahanap ng maliit na bagay, naghahanap sila ng risk profile, digital red flags, patterns, intent at nakakalungkot man. Pero totoo madaling mapagkamalang risky. Ang phone ng seniors dahil SA mga apps na hindi naman nila sinasadya kaya mahalagang alam mo kung ano ang nagtitrigger SA kanila. Handa ka na pasok tayo SA app. Number 1 at siguradong magugulat ka app. Number 1, Canbis/CBD Locator apps. Okay, simulan natin. SA app number 1 at sigurado akong marami. Ang magugulat dito, cannabis at CBD locator apps. Oo, kasama na dito ang mga apps tulad ng Weed Maps, Leafly Ease at lahat ng app. Na ang purpose ay maghanap mag-order o mag-deliver ng cannabis marijuana edibles o CBD. Ngayon, alam KO na. Ang iniisip mo, Ricardo, legal naman to, SA state KO CBD lang. Yan pang arthritis KO at totoo. Yan SA maraming states, SA US legal. Ang cannabis for medical or recreational use. Pero eto, ang crucial na hindi alam ng karamihan, the airport is federal property at under federal law. Cannabis is still considered a controlled substance. Ibig sabihin kahit legal SA, California, kahit legal SA New York, kahit legal SA. Colorado, pagpasok mo SA Airport Security IBA na ang batas. Ang pinapairal bakit red flag? Ang mga app na to kasi, ang tingin ng TSA at CBP ay simple lang. Kung may weed maps ka, ibig sabihin ginagamit mo ang substance. Kung may leafly ka, ibig sabihin alam mo. Ang dispensaries, kung may is ka, ibig sabihin nagde-deliver ka or umo-order ka at SA mata ng federal. Security user is possible carrier at
Possible carrier is reason to interrogate you. Hindi dahil kriminal, kundi dahil meron kang digital trace na may involvement. KSA something na federal law still restricts. Real story based on real incidents. May mag-asawang seniors na nakita. KO sa Chicago o hari random bag check lang sana walang nakita sa maleta nila. Pero nung humingi ang officer ng phone para i-verify, ang itinerary nakita niya agad. Sa unang screen isang folder na ang label ka na, puno ng dispensary apps instant shift. Ang energy tinawag. Ang supervisor pinabuksan. Ang lahat ng compartments pinaamoy SAK9 dogs tinanong. Kung may dala silang cannabis tinanong. Ang travel history. Nila wala talaga silang dala. Pero dahil SA apps tumagal sila ng halos 1 oras at na-miss ang connecting flight, nila wala silang ginawang masama. Pero yung digital footprint, nila naging red flag. Ano dapat gawin? Simple lang, delete the app before flying. Kung kailangan mo ng dispensary, SA destination mo gumamit ng incognito browser kapag nakarating ka na huwag. SA airport at siguraduhin walang nakikita. Ang officer na word na weed can CBD or dispensary SA home screen mo, iwas abala, iwas interrogation. Awas problema next punta tayo sa app number 2. At mas nakakagulat ito para SA, maraming seniors. App number 2, Volt Apps, Hidden Photo Calculators. Ngayon, punta tayo sa app number 2 at sasabihin kao na agad. Ito ang isi sa mga pinakadelikado kahit wala ka namang ginagawang masama. Tinutukoy KO ay ang mga Volt Apps or Hidden Photo Apps. Yung mga mukhang calculator notes or utilities. Pero kapag nag-type ka ng code, nagbubukas ng secret folder kasama dito. Ang Calculator Volt Keep Safe Secret Folder. Photo Hider Gallery. Lock at lahat ng apps na may hide. Vault O Secret. Say pangalan, alam kong karamihan, say seniors gumagamit nito dahil may mga picture ng credit cards na ayaw mong makita ng iba, may medical photos. May mga dokumentong gusto mong privatized o minsan ini-install ng apo mo para mas safe daw. Pero eto, ang hindi mo alam sa paningin ng airport security, ang Vault app ay may tinatago ka. Hindi nila alam na medical photo lang. Ang nasa loob, hindi nila alam na password list mo, lang ang alam lang nila nag-effort ka magtago ng files at SA training. Nila ang mga gumagamit ng Vault apps ay madalas na uugnay, SA child exploitation, content terrorist communication, money laundering, financial fraud, illegal imports. Hindi ibig sabihin na ginagawa mo yan, pero yan. Ang risk profile SA system nila kaya kapag nakita ng officer, ang Vault app icon nag-alert. Ang isip nila paano nila ito nadidiskubre sa tingin mo subtle. Ang icon mo na mukhang calculator, hindi may software. Ang security na nag-iis ka ng architecture ng phone mo kapag nakita nila, ang presence ng Vault type app nagliliwanag. Yan, SA system nila parang Christmas lights at dito nagkakaproblema ang senior's real case. Retired teacher na hinold ng 4 na oras may pasahero akong senior teacher. Yung apo niya nag-install ng calculator Vault para itago raw. Ang banking details niya pagdating SA London border, hinold siya tinatanong kung anong laman ng Vault. Hindi niya maalala ang password, hindi siya makasagot ng maayos dahil kinakabahan resulta 4 na oras na interrogation. Manual inspection at stress, wala naman. Siyang laman na illegal pero Vault. Up PA lang red flag na. Anong dapat gawin? Delete all. Vault apps before traveling. Kung kailangan mo talaga ng secure storage use, iPhone, hidden album, biometric locked use. Samsung secure folder or use a proper password manager. Wag gumamit ng third-party Vault apps. SA airport, hindi worth it. Ang delay at interrogation next app number 3 at karamihan. Sa inyo meron nito app number 3, VPN at tour browsers. Okay, ngayon, tayo SA app number 3 at marami dito. Ang meron minsan hindi mo PA alam kung paano napunta SA phone mo VPNs at tour browsers. Alam kayo maraming seniors. Ang may VPN dahil sabi ng anak pang protect ng privacy. Sabi ng apo para makapanood ng Netflix US minsan pre-installed. Say phone, accidentally na-download. Say ads at hindi kayo sinasabing mali. Ang paggamit ng VPN in fact maganda siya para sa security. Lalo na kapag nasa coffee shop wifi ka pero sa airport security ibang kwento. Bakit red flag? Ang VPN sa airport kasi ang trabaho ng security ay intindihin ang intent at ang VPN. Lalo na yung free versions ay mukhang pagtatago ng activity. Pagtatago ng location pag-iwas, SA monitoring o paggamit ng black market sites. SA simpleng salita. Para SA kanila anong tinatago mo at tandaan. Ang airport ay high security zone kaya kahit normal lang sa'yo, ang VPN sa mata nila possible evasive behavior. Ito pero mas delikado PA. Ang Tor browser kung may Tor Onion. Browser o anumang app na
Pang dark web automatic red flag, walang innocent reason na iniisip. Ang security kapag may tour ka, say, training nila tourists. Dark web illegal goods crypto. Laundering red flag communication kahit hindi mo ginagamit, kahit hindi mo alam para saan, the icon alone is suspicious. Legal risk. Say ibang bansa, SA ilang bansa, China, Middle East at ilang European countries illegal. Ang VPN kapag hindi ka authorized, may kilala akong OFW na na-hold. Say Abu Dhabi dahil may VPN app siya, hindi naman niya ginagamit, pero naka-install inabot ng 2 oras ang questioning at may travelers na hindi pinapasok ang China immigration dahil nakitang may tour browser sila. Hindi biro ang dapat gawin bago lumipad kung hindi mo alam. Ang purpose ng VPN mo, delete muna kapag landing mo pwede mo ulit i-download. Wag i-connect SA checkpoint area, wag nakaon habang papasok SA, security line tour browser delete agad. Hindi worth it. Ang high-risk profile. Kung kailangan mo talaga ng VPN work-related, ay tago SA folder, make sure naka-off. Huwag naka-display. SA home screen. Remember SA airport. Ang goal mo ay mukhang normal at boring na traveler. Hindi tech hacker. Next app number 4 at ito. Ang pinakadelikado para SA seniors dahil ito ang number 1 tool ng scammers app. Number 4, remote desktop / screen sharing apps. Ngayon, punta tayo sa app number 4 at para sa yakin, ito ang pinakadelikado para SA seniors. Hindi lang dahil red flag sa TSA at CBP pero dahil ito rin ang number 1 tool na ginagamit ng scammers laban sa mga matatanda. Ang tinutukoy KOI, ang mga remote desktop o screen sharing apps tulad ng AnyDesk, TeamViewer, Quick Support, Remote Desktop, AirDroid at lahat ng app na nagbibigay daan SA ibang tao para kontrolin ang phone mo. Kung hindi mo ito ginagamit SA trabaho o wala kang background, 100% delikado, itong naka-install, SA phone mo, bakit red flag? Ang mga remote access apps, SA airport, simple lang remote access is open tunnel. SA device mo, ibig sabihin may posibilidad na may ibang tao na may access SA. Phone mo, pera mo, bank accounts mo, emails mo, zero. Sensitive data mo at kapag ikaw ay senior automatic na iniisip ng security victima. BA ito ng scam, ginagamit, BA siya to move money, may nagko-control. BA ng device niya remotely. Bakit? Kasi paulit-ulit na itong nangyari. Say airport, say buong mundo, real-world scenario lagi. Kung nakikita, officer, sino ang nag-install ng AnyDesk SA phone mo, senior Yung tumawag na taga-Amazon daw para ayusin. Yung refund officer alert mode activated, alam mo. Kung bakit? Dahil ang mga scammer gustong-gusto ang seniors bilang target at ang unang pinapagawa nila ay paki-download po ang AnyDesk para maayos namin ang account, kaya kapag nakita ito ng security dalawa, ang possible best case, tatanungin kanila ng matagal i-check ang phone mo, worst case ikaw. Ang mapagkamalang kasabwat SA money mule scam kahit wala kang kasalanan. SA ilang bansa pwede ka pang interviewin, SA private, room ng walang katapusan para lang malaman kung bakit may ganitong app. SA phone mo, ang dapat gawin? Kung hindi ka professional, delete immediately. Hindi mo kailangan ang TeamViewer, AnyDesk o Quick Support SA phone mo kung SA tingin mo scammer. Ang nag-install, alisin ngayon na at magpalit ng passwords. Kung legitimate workup ito, itago SA folder, wag naka-display at eye off. Kung ayaw mong makita ito agad ng security, bottom line, remote access apps are walking red flags. Kung ayaw mong ma-hold, ma-delay o ma-interrogate, burahin mo ito bago ka lumipad. Next app number 5 at ito. Ang pinakakaraniwang problema ng seniors at nakakatawa pero totoo. App number 5, outdated at third party. Airline booking apps at last. Punta tayo SA app number 5 at ito ang pinaka-nakakatawa pero pinaka-nakakainis pagdating SA airport, outdated at third party airline booking apps. Alam mo yung mga app na lumabas noong 2018 o 2019 PA. O yung mga cheap flights for you, best travel deals, Skysaver tracker at kung ano-anong budget apps. Yung may sobrang daming ads. Ang bagal mag-load at hindi mo alam kung sino ang gumawa. Yes, ito mismo ito. Ang problema, bakit sila red flag? Hindi dahil illegal, hindi dahil mapanganib, pero dahil nakakakos sila ng malaking delay at pag nagka-problema ka sa harap ng TSA officer, nagiging problem, passenger ka agad. Ganito. Ang madalas na nangyayari nasa TSA document, checker ka na hiningi ang boarding pass mo, binuksan mo ang third party app, loading, biglang may ad na lumabas. Naklik mo, napunta, sa ibang screen, bumalik ka sa main page, ayaw mag-load ang QR code. Mali ang formatting. Mali ang brightness. Hindi maska ng machine na inis. Ang TSA na inis ang mga nasa likod mo at
Bigla kang sinabihan step aside. Please, ayun, secondary screening all because of a cheap outdated app. Bakit nag-iingat ang TSA kapag ganito? Ang nangyari kasi kapag nag-malfunction ang digital boarding pass mo, ang unang pumapasok sa isip nila fake ticket. BA to fraudulent booking. BA tempered QR code. BA real passenger BA siya kahit hindi naman totoo once na na-flag ka as inconsistent documentation. Mas titingnan ka nila ng mas malalim. Real story from the airport, may senior na babae na ginamit ang luma niyang flight tracker app. Hindi mabasa. Ang code ayaw mag-load 3 times, binalik ng officer, ending pinapunta. Sa manual verification, tinatagalan na inip na galit. Ang nasa likod naging stressful, ang buong trip niya all because of a piso libre. Pero basura na app ano. Ang dapat gawin, delete all third party. Booking and flight apps, mga delikado cheap. Flights for you, budget air tracker. AirSaver outdated flight widgets, old travel deal apps. Only use official airline apps, pal. Cebu Pacific, United, Delta, American Airlines, Emirates, Qatar, Singapore Airlines. Best tip I save SA Apple Wallet / Google Wallet. Ang boarding pass para instant reliable scan ngayon. Na alam mo na ang 5 apps na biggest red flags, punta naman tayo. SA napaka-importanting topic, BA talaga. Ang karapatan mo pagdating sa TSA at sa border, maraming travelers. Lalo na seniors ang nalilito dito, kaya minsan napapasobra ang takot o kaya naman sobra ang tiwala na hindi tama. Unahin natin, ang domestic travel meaning flights within the US. Lamang domestic ang pwede at hindi pwede sa TSA. Hindi ka pwedeng pilitin ng TSA na i-unlock ang phone mo, hindi sila maaaring humingi ng passcode, Face ID, fingerprint o kahit anong paraan para buksan ang phone mo. Pero at ito ang madalas nakakalito, pwede ka nilang pakiusapan na i-power on ang phone. Bakit? Kasi kailangan nilang masiguro na device ito at hindi dummy shell o bomb trigger. Kung hindi mag-on ang phone mo dahil lowbat, hindi ka nila palalampasin. Kaya charge your phone bago pumasok ng line. Pero malinaw ang TSA sa domestic flights. Hindi nila basta-basta pwedeng tingnan. Ang laman ng phone mo, international, ibang rules, ibang mundo kapag lumipad ka papuntang ibang bansa o bumalik ka sa US galing abroad, ang haharapin mo ay CBP Customs and Border Protection at IBA. Ang authority nila, pwede nilang hingin ang passcode mo, pwede nilang tingnan ang photos mo, apps mo, messages, downloads at digital activity mo. At ito, ang shocking part na hindi alam ng karamihan. The border is considered a constitution light zone. Mas malawak ang kapangyarihan nila kumpara sa TSA or local police. Kung tumanggi ka mag-unlock, pwede kang ma-hold, ma-interrogate, maharang. Ang device mo ma-deny entry kung hindi ka US citizen. Kaya para SA seniors, awareness and preparation is peace of mind. Hindi ibig sabihin na may kasalanan ka, hindi ibig sabihin na may tinatago ka, pero ang pagiging proactive ay nakakapagligtas mula sa unnecessary stress. Paano mo isa-sanitize at ipiprepare ang phone mo bago mag-travel? Isipin mo, ang phone mo parang bahay kapag may bisita, lalo na government visit. Siyempre maglilinis, kaganon din dito, one, backup your phone. Bago ka mag-delete, bago ka maglinis, i-backup mo muna. Sa iCloud, Google Drive, external computer, ito ang safety mo para kung sakaling mawala. Ang phone mo sa travel, hindi mawawala. Ang pictures, contacts, or files to delete sensitive photos. Ito ang pinaka-common na hindi alam ng seniors, marami. SA inyo may picture ng credit cards, social security card, passport, insurance card, bank statement, ATM PIN reminder, resibo with full address. Kung makita ito ng border officer, automatic, headache, not illegal pero huge. Identity theft risk at magiging dahilan para tagalan ang inspection. Kung kailangan mo talaga ng copy, ilagay, say, encrypted password manager. Hindi SA camera, roll 3, log out of apps you don't need. Kung hindi mo gagamitin habang nagta-travel, log out muna, SA email, Facebook, Instagram, banking apps, shopping apps. Kapag nakita ng officer na logged out ka, mas mababa ang chance na hingin nila ang credentials mo. For delete or hide risky apps, eto na, yung dispensary apps, vault apps, remote access, VPN, or outdated booking apps, tandaan. Ang goal ay maging boring, ayaw mong makita ng officer na parang sophisticated. Tech user ka, 5 disable face. ID fingerprint before security, ito. Ang hindi alam ng 70% ng travelers kapag napagod ka sa airport at nakatulog. Sa gate, pwedeng gamitin ng kahit sinong tao ang mukha mo or fingerprint mo para i-unlock. Ang phone mo, pwedeng officer, pwedeng ibang tao at legally mas madali kang mapilit. Gamitin ang biometrics kaysa passcode, kaya
Ang tip ko sa lahat ng seniors ay off ang Face ID fingerprint bago pumasok ng TSA. iPhone trick hold power button and volume button hintayin lumabas. Ang emergency SOS tap cancel disabled. Ang biometrics hanggang iType. Muulit ang passcode. This keeps you safe legally and physically safe apps you should have. Hindi lahat ng apps masama. Sa security may mga apps na actually nakakatulong. PA nga para mas mabilis ka dumaan. OneMy TSA app, napaka-useful nito, makikita mo dito. Real-time airport, wait times list ng allowed at bawal dalhin. TSA rules, weather and delays at ito. PA kapag ipinakita mo ito, SA officer, nakikita nila na prepared ka too. Official airline apps, hindi third-party, hindi budget apps. Hindi old trackers kundi PL Cebu Pacific, United American Delta Emirates, Singapore Airlines, PAG official app. Ang ginamit mo mas mabilis, ang boarding at less hassle SAQR scanning 3 maps and offline directions. I download mo ang offline maps ng airport, city mo, hotel, emergency hospital, embassy location. Ito ang lifeline ng seniors kapag walang signal for emergency contacts dapat nakaset. Ang ICA contact anak emergency hotline-hotel. Number 5, limit social media check-ins ito. Ang hindi nagigets ng seniors pag nagpost ka ng boarding now by Philippines, see you in 2 weeks indirectly sinasabi mo, sa magnanakaw walang tao sa bahay ko. Ngayon, hindi ito TSA issue pero malaking personal safety hazard, hidden danger messaging apps at eto na. Ang last at sobrang importanteng part messaging apps, kung gumagamit ka ng WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber, may isang setting na napakadelikado, auto-save to camera roll kapag naka-on ito lahat ng pinapadalang images sa'yo, meme, cartoon, political post, scandalous. Video explicit image automatic na sa save, say gallery mo. At once, nasa gallery na kasama yon. Say pwedeng tingnan ng border officer real case totoong nangyari may pasahero. Say Middle East na na-hold dahil may explicit image. Sa phone niya, hindi niya yon kilala, hindi niya yon nakita. Hindi niya yon sinave automatic na download. Sa WhatsApp, almost napunta siya SA kulungan dahil bawal ang ganong content SA bansang iyon isang maliit na setting. Ang halos sumira SA buhay niya solution turn off save to camera roll. Say WhatsApp settings chats save to camera roll off. Say Messenger settings photos and media off kapag naka-off ito control mo na. Kung ano, ang pumapasok sa phone mo at wala ng surprise content na pwedeng maglagay sa'yo, say peligro. Bago ka umalis at mag-empake, gusto kong balikan natin ng mabilisang digital cleanse. Checklist para siguradong ready na ready ang phone mo bago ka dumaan ng TSA Delete Cannabis/CBD Locator apps. Hindi ito illegal SA state mo pero red flag. PA rin SA federal property at airports delete. Vault apps, calculator, vault secret folders. Hide photo apps automatic, what are you hiding in the thing? Delete remote access apps. AnyDesk Team Viewer quick support. Number 1 tool ng scammers at top red flag ng security. Hide or delete VPN kung hindi kailangan lalo na ang Tor browser mas mukhang evasive kaysa protective update your official airline. App mas mabilis ang scanning. Walang ad delays, walang issue. SAQR code turn off WhatsApp autosave para hindi mapuno ng memes, political images, or explicit na content. Ang gallery mo delete sensitive photos, credit cards, passport. SSN bank details, huge identity theft risk, disable biometrics before security face. ID/fingerprint off para hindi basta-basta ma-unlock. Ang phone mo, gawin mo itong checklist every time na magta-travel ka, promise mas smooth. Mas mabilis, mas stress-free. Ang biyahe. Kung senior ka, o may kaibigan magulang, o lolo't lola na madalas bumiyahe pakishare. Ang video na to, it will literally save them. From delays, interrogation, and unnecessary. Stress at ngayong tapos na, ang video gawin mo na agad, take 10 minutes to check your phone. Kung may kailangan kang tanggalin at hindi mo alam paano, ask the grandkids, ask the kids pero explain. Why para alam nila na digital safety ito, hindi arte, remember travel, smart travel, safe travel, prepared at SA next video? Pag-uusapan natin ang new 2026 carry-on rules, lalo na tungkol SA powders at food. Marami na namang pagbabago at ayaw mong makonfiscate. Ang gamit mo, see you on the next flight, mga ka-traveler.